Hindi ko inakala na ang pinakamagandang regalong ibibigay ko sa aking anak ay siya palang magiging sandata niya para durugin ang puso ko. Bago ako magpatuloy, mag-subscribe na kayo sa channel, i-click ang bell icon dahil araw-araw ay mayroon tayong bagong kwento. Iwanan ang inyong like at sabihin sa comments kung saang syudad kayo nanonood. Ang pangalan ko ay Manuel Manny Garcia Reyes, 65 taong gulang, at sa loob ng 40 taon ay nagtrabaho ako bilang mekaniko sa iisang talyer sa kanto ng Espanya at Lacson dito sa Maynila. Ang aking mga kamay na may bahid ng grasa at langis sa loob ng ilang dekada ang bumuo ng lahat ng mayroon ako ngayon. Hindi ako mayaman, pero hindi rin ako dukha. Ako ay isang tao na nakakaalam ng halaga ng marangal na trabaho at tahimik na sakripisyo. Nagsimula ang kwento ko kay Jomar noong siya ay 5 taong gulang pa lamang at naiwan akong mag-isa para palakihin siya. Ang kanyang ina, si Marisa Morales, ay nagpasya na hindi para sa kanya ang buhay ng isang asawa ng mekaniko at iniwan kami noong 1999. Dala lang ang kanyang mga maleta at iniwan ang kanyang mga responsibilidad. Naaalala ko pa ang hapong iyon ng Oktubre nang ipaliwanag ko kay Jomar. Nalitong-lito ang mukha na hindi na babalik si Mama. Mula noon, kaming dalawa na lang laban sa mundo. Sa lahat ng mga taong ito, si Jomar ay laging kasama ko sa talyer. Pagkatapos ng klase, tatakbo siya at uupo sa isang sulok, gagawin ang kanyang takdang aralin habang tinatapos ko ang pag-aayos ng mga sasakyan. Siya ay isang batang mausisa, laging nagtatanong tungkol sa makina, mga gamit, at iba't ibang modelo ng sasakyan, ngunit may isang bagay na mas umagaw sa kanyang atensyon kaysa sa iba pa, ang mga BMW. Pa, sabi niya sa akin na nagniningning ang mga mata sa tuwa. Kailan tayo magkakaroon ng ganyang sasakyan? Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya, nangangakong balang araw, kapag malaki na siya, magkakaroon kami. Para sa kanya, ang BMW Dulo ay hindi lang isang sasakyan, simbolo ito ng tagumpay, ng pagkakarating sa isang punto sa buhay. Nakikita niya ang kanyang mga kaklase na dumarating sa mamahaling sasakyan habang kami ay naglalakad o sumasakay sa bus. At kahit hindi siya nagreklamo, alam kong sa kanyang puso ay may gusto siyang iba. Lumipas ang mga taon at si Jomar ay lumaking isang mabuting estudyante. Hindi siya henyo, pero masipag at responsable siya. Nagsikap siya sa pag-aaral dahil alam niyang ang edukasyon ang pagkakataon niya na magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Nang matapos niya ang kolehiyo at natanggap siya sa Polytechnic University of the Philippines, PUP, para mag-aral ng Industrial Engineering, pakiramdam ko ay lalabas ang puso ko sa sobrang pagmamalaki. Sa panahon ng kanyang pag-aaral sa universidad, nag-overtime ako, nag-aayos ng sasakyan tuwing weekend, at tumatanggap pa nga ng welding job sa bahay tuwing gabi. Bawat sobrang piso na kinikita ko ay inilalagay ko ng maingat sa isang savings account. May plano ako, isang pangarap na gusto kong matupad. Kapag nagtapos si Jomar, bibigyan ko siya ng isang BMW. Hindi ito bago, hindi ito ang pinakabagong modelo, pero magiging kanya ito. Noong Hunyo 2023, nang magtapos si Jomar na may magagandang grado, nagpasya ako na ito na ang tamang panahon. Nag-ipon ako sa loob ng maraming taon at nagkaroon ako ng sapat na pera para bumili ng isang BMW 320i na modelo ng 2018. Hindi ito bago, pero nasa mahusay na kondisyon na mayroon lamang 45,000 kilometro. Ito ay pilak, elegante at eksaktong pangarap niya. Naaalala ko pa ang araw na pumunta ako sa used car dealership sa Green Hills, San Juan. Ang tindero, isang bata na nagngangalang Diego, ay nagulat nang sabihin ko na magbabayad ako ng cash. Sigurado po kayo na ayaw nyo ng financing? Tanong niya. Ngumiti ako at inilabas ang sobre na may lahat ng perang naipon ko sa loob ng maraming taon. Ito ay nagkakahalaga ng 1.8 milyon, halos lahat ng aking naipon. Ang hindi alam ni Diego at ang sadyang desisyon ko ay panatilihin ang sasakyan sa aking pangalan sa lahat ng dokumento. Noong sandaling iyon, naisip ko na isa lang itong pag-iingat ng isang ama, isang paraan para mapanatili ang kontrol hanggang sa magpakita si Jomar ng ganap na pagkamay gulang.
Hindi ko kailanman naisip na ang desisyong iyon ang magiging kaligtasan ko. Noong araw ng graduation, Hunyo 15, 2023, dinala ko si Jomar na nakapiring ang mata sa garahe ng aming bahay sa Tondo. Nang tanggalin ko ang piring at nakita niya ang pilak na BMW na may malaking pulang laso na puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa akin ba yan pa? Talaga bang sa akin yan? Tanong niya na nabasag ang boses. Niyakap ko siya ng mahigpit at bumulong sa kanyang tainga. Karapat dapat ka, anak. Nagtrabaho ka ng husto para dito. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Jomar sa sobrang tuwa. Narinig ko siyang tumayo ng ilang beses para tingnan sa bintana. Sinisigurado na nandoon pa rin ang sasakyan. Kinabukasan, maaga siyang gumising, nagbihis ng pinakamaganda niyang damit at lumabas para ipagmalaki ang kanyang bagong sasakyan sa buong lugar. Ang makita siyang ganoon kasaya ay nagbigay sa akin ng lubos na kaligayahan. Sa sandaling iyon, naisip ko na tama ang ginawa ko. Tinupad ko ang aking pangako at binigyan ko ang aking anak ng regalo ng kanyang mga pangarap. Ang hindi ko alam ay ang perpektong regalong iyon ang magiging simula ng pinakamalaking bangungot sa buhay ko. Ang mga unang araw pagkatapos kong ibigay ang BMW ay parang isang panaginip. Umuuwi si Jomar na nakangiti. Kuwento siya ng kwento tungkol sa mga lugar na binisita niya, kung paano perpektong tumunog ang makina, kung gaano ka-smooth ang pagmamaneho. Hiniling pa niya sa akin, naturuan siya ng ilang pangunahing maintenance tricks. Gusto ko itong alagaan tulad ng pag-aalaga mo sa lahat ng sasakyan pa. Sabi niya habang nililinis ang bawat pulgada ng pilak na body. Ngunit may nagsimulang magbago unti-unti. Napakabanayad kaya hindi ko napansin sa simula. Ang unang senyales ay nang magsimula siyang umuwi ng gabi na. Dati laging umuwi siya ng eksaktong oras para sabay kaming maghapunan at magkwentuhan tungkol sa araw niya. Ngayon, dumarating siya ng lampas 10 ng gabi, minsan mas gabi pa. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, sumasagot siya ng umiiwas. Diyan lang po pa, nakikipagkilala sa bagong tao, gumagawa ng contacts para sa trabaho. Ang pangalawang senyales ay ang kanyang pananamit. Si Jomar ay laging isang simpleng bata tulad ko. Gumagamit siya ng maong, simpleng t-shirt at ordinaryong sapatos. Bigla siyang nagpakita na may branded na damit, Italian shoes, at relos na alam kong mas mahal pa sa buwan ng sweldo ko noon. Kapag tinatanong ko kung saan siya kumukuha ng pera para sa mga bagay na yon, sinasabi niya na nakakakuha siya ng ilang freelance consulting job, ngunit ang talagang nag-alala sa akin ay ang kanyang ugali sa akin. Isang hapon ng Agosto, umuwi ako pagkatapos mag-ayos ng ilang menor de edad sa talyer ng kaibigan kong si Lolo Ben, at nakita ko si Jomar na kausap ang telepono sa hardin. Ayoko sanang makinig, pero napakalakas ng boses niya, kaya imposibleng hindi marinig. Oo, syempre. Ang tatay ko ay may-ari ng isang kumpanya ng importasyon ng German spare parts. Walang hiya siyang nagsinungaling. Kaya ko na afford ang BMW. Ito ang modelong ginagamit niya para subukan ang kalidad ng mga piyesa na inaangkat niya. Naparalisa ako sa likod ng pinto. Kumpanya ng importasyon, ako, isang simpleng retiradong mekaniko na nagtrabaho ng 40 taon na may kamay na may bahid ng grasa. Nagpasya akong huwag siyang kumprontahin kaagad, ngunit ang buto ng pag-aalala ay nagsimulang tumubo sa dibdib ko. Naging mas detalyado ang mga kasinungalingan sa paglipas ng panahon. Noong Setyembre, sa isang family dinner sa bahay ng kapatid kong si Tita Carmina Garcia Lopez, dumating si Jomar na umaarte na para bang isa siyang ganap na ibang tao. Nagsalita siya na may maspino na accent, gumamit ng malalim na salita. At nang tanungin siya ng bayaw kong si Tito Rico Lopez tungkol sa kanyang trabaho, nag-imbento siya ng hindi kapani-paniwalang kwento tungkol sa negosasyon ng international contracts sa premium automotive sector. Tumingin sa akin ang kapatid ko na naguguluhan. Kilala ako ni Carmina simula pa noong bata pa kami. Alam niya eksakto kung ano ang tunay kong sitwasyong pinansyal. Pagkatapos umalis ni Jomar para pumunta sa banyo, bumulong siya sa akin. Manny, anong nangyayari sa bata? Nagsasalita siya na parang anak siya ng isang milyonaryo. Hindi ko pinansin.
pero sa loob ko ay nakaramdam ako ng halo ng hiya at pag-aalala. Ang mas nakasakit sa akin ay kung paano niya ako sinimulang tratuhing pribado. Hindi na niya tinanong ang tungkol sa araw ko, hindi na interesado sa kalusugan ko, at hindi na nagbabahagi ng kanyang mga plano sa akin. Kapag sinusubukan kong makipag-usap sa kanya tungkol sa mga pamilyar na bagay o hilingin siyang samahan akong bumisita sa isang kaibigan, sumasagot siya ng mga parirala tulad ng, "Pa, may mas importanteng commitments ako ngayon," o "Hindi ko pwedeng sayangin ang oras sa mga ganyang bagay. Kailangan kong mag-networking." Networking. Ang anak ko na lumaki sa isang working class area na natuto ng simpleng halaga, ngayon ay gumagamit ng English words at umaarte na para bang ang aming dating buhay ay isang pagkakamali na dapat niyang ikahiya. Noong Oktubre 2023 na kumpleto ang pagbabago. Isang gabi, umuwi siya na kasama ang isang grupo ng mga kabataan na malinaw na kabilang sa ibang socio-economic level. Ang mga babae ay may dalang bag na mas mahal pa sa buwanang pensyon ko. Ang mga lalaki ay gumagamit ng luxury watches at nag-uusap tungkol sa mamahaling restaurant na parang ordinaryong lugar lang. Inanyayahan niya sila sa loob at lumabas ako para batiin sila ng may kagandahang asal. "Ito ang tatay ko," sabi ni Jomar na may pilit ng ngiti. Semi-retired na siya sa kanyang mga negosyo. Ngayon ay mas nakatuon na siya sa kanyang mga hilig. Nang tanungin ako ng isa sa kanila kung ano ang ginawa ko, mabilis na sumingit si Jomar. Technical consulting sa automotive sector. Mga bagay na napaka-espesyal, medyo boring ipaliwanag. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng kanyang mga kaibigan, sinubukan ko siyang kausapin. "Jomar anak, bakit ka nagsinungaling tungkol sa trabaho ko? Walang masama sa pagiging mekaniko. Ito ay isang marangal na trabaho na nagbigay sa atin ng lahat ng mayroon tayo." Ang sagot niya ay nagbasag sa puso ko. "Pa, hindi nila maiintindihan. Galing sila sa iba't ibang pamilya. Okay lang na pagandahin ng kaunti ang kwento, hindi ba? Pagandahin ang kwento na para bang ang aming buhay ay isang bagay na dapat ikahiya." Sa mga sumunod na buwan, si Jomar ay naging parang estranghero sa sarili niyang bahay. Umalis ng maaga, umuwi ng gabi, at kapag nandoon, laging nasa telepono o nagpapadala ng mensahe. Ang BMW ay naging kanyang mobile office, ang kanyang calling card, ang kanyang kumpletong pagkakakilanlan. Isang araw ng Disyembre, habang naglilinis ako sa bahay, nakakita ako ng ilang resibo sa kanyang kwarto. Mga invoice mula sa exclusive restaurants, tickets mula sa VIP nightclubs, mga binili sa designer clothes stores. Nahilo ako sa mga numero. Paano niya na-afford ang lahat ng iyon sa sporadic consulting jobs? Dumating ang sagot nang tiningnan ko ang bank statements ko at napansin ko na ang buwanang gastos ng additional card na hiniling ko para sa kanya ay tumaas ng husto. Premium fuel, specialized maintenance para sa BMW, at karagdagang insurance na kinontrata niya nang hindi ako kinokonsulta. Ginagastos ng anak ko ang naipon ko para sa pagre-retiro para lang mapanatili ang isang buhay na hindi namin kayang tustusan. Lahat ay para lang mapanatili ang isang maling imahe sa harap ng mga taong malamang ay hindi naman talaga nagmamalasakit sa kanya. At ang pinakamasama sa lahat ay tila nakalimutan na niya ng tuluyan kung sino siya at kung saan siya nagmula. Noong Pebrero 2024, naging hindi na maaatim ang sitwasyon. Nabubuhay si Jomar sa isang bulanang pantasya. Gumagastos ng pera na wala siya para magpa-impress sa mga taong hindi alam ang kanyang realidad. At tinatrato ako na parang isang nakakahiya na balakid sa kanyang bagong buhay ng kasinungalingan. Wala siyang ideya na malapit na siyang bigyan ng buhay ng isang aral na hindi niya kailanman malilimutan. Marso 8, 2024, nagsimula tulad ng anumang normal na araw, pero nagtapos ito na binago ang buhay ko ng tuluyan. Nagising ako na may kakaibang pakiramdam, na may matinding presyon sa dibdib at pagkahilo na hindi ko maipaliwanag. Sa simula, naisip ko na pagod lang, marahil ang stress sa pagkakita kung paano lumalayo ang anak ko sa akin araw-araw. Ngunit sa panahon ng almusal, habang naghahanda ako ng kape,
Lumakas ng husto ang presyon, kaya kailangan kong umupo kaagad. Nanginginig ang mga kamay ko, lumabo ang paningin ko, at pakiramdam ko ay may humihigpit sa puso ko, gamit ang isang malaking kamao. Si Jomar ay nasa shower, naghahanda para umalis tulad ng dati. Walang oras para kausapin ako. Nagawa kong tawagan ang kapitbahay kong si Lolo Benito Santos, ang kasama ko sa chess tuwing Huwebes. Ben, pakiramdam ko may nangyayari sa akin. Pwede ka bang pumunta? Mahina ang boses ko, kahit sa sarili ko. Sa loob ng wala pang 5 minuto, nasa pinto ko na siya at nang makita niya ako, nagpasya siyang dalhin ako kaagad sa Philippine Heart Center, PHC. Si Dr. Manuel Ortega, isang cardiologist na nasa 50s at mukhang seryoso pero mabait, ay sinuri ako sa loob ng ilang oras. Ipinakita ng pagsusuri na mayroon akong malalang high blood pressure, hypertension, na may mga bilang na naglalagay sa aking buhay sa agarang panganib. Mr. Reyes, ang iyong mga antas ay nasa 190-120. Ito ay lubhang mapanganib. Kailangan mo ng absolute rest, agarang gamutan at mahigpit na pagsubaybay. Nang umuwi ako noong hapong iyon, si Jomar ay paalis na sa kanyang nagniningning na BMW, nakasuot ng isa sa kanyang mamahaling damit at nagmamadali. Saan ka galing pa? Hinahanap kita. Nagsinungaling siya nang hindi man lang ako tiningnan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa pagbisita ko sa ospital, ang tungkol sa diagnosis ng high blood, ang tungkol sa pangangailangan na alagaan ko ang sarili ko. Ang reaksyon niya ay tipikal ng taong naging siya. Well pa, siguro stress lang yan. Magpahinga ka ng kaunti at mawawala rin yan. Ngayon, kailangan ko nang umalis. May kamit ako ng mga investors para pag-usapan ang isang proyekto. Investors, isa pang antas sa kanyang mga detalyadong pantasya. Ang mga sumunod na araw ay mahirap para sa akin. Ang gamot ay nagbigay sa akin ng patuloy na antok. Kailangan kong sukatin ang blood pressure ko ng 3 beses sa isang araw at ipinagbawal sa akin ni Dr. Ortega ang anumang pisikal na pagsisikap o emosyonal na stress. Kailangan ko ng tulong sa pangunahing gawain sa bahay, sa pamimili at maging sa pagluluto. Si Jomar gayunpaman ay tila nabubuhay sa ibang planeta. Lalo siyang umuwi ng gabi, gumagastos ng mas maraming pera, at kapag sinubukan kong humingi ng tulong sa kanya sa isang simpleng bagay tulad ng pagpunta sa botika, laging mayroon siyang urgent commitments na hindi niya maaaring kanselahin. Noong Marso 15, eksaktong 1 linggo pagkatapos ng aking diagnosis, natanggap ko ang bill ng kuryente. Ito ay nagkakahalaga ng 15,000, medyo mas mataas kaysa sa normal dahil sa malamig na panahon ng Marso at dahil sa bahay ako buong araw na nakabukas ang heater. Karaniwan, ako ang nag-aasikaso ng lahat ng bayarin, ngunit ang kalagayan ko ay nagpapahirap sa akin na lumabas ng bahay. Kinuha ni Jomar ang pera nang hindi man lang tiningnan ang bill. Siyempre pa, huwag kang mag-alala, bukas na bukas babayaran ko yan. Kinampay niya ako sa balikat na may condescending na tono, na para bang isa akong bata na kailangang pakalmahin, at pumunta siya sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Kinabukasan, Marso 16, nakita ko mula sa bintana ko kung paano umalis ng maaga si Jomar sa kanyang BMW. Gumaan ang pakiramdam ko, iniisip na dumiretso siya para bayaran ang bill bago ang kanyang iba pang aktibidad. Nagpalipas ako ng araw na nagpapahinga, umiinom ng gamot at nakakaramdam ng kaunting kapayapaan, alam na nalutas na ang isyong iyon. Ngunit lumipas ang 2 araw, 3, 1 buong linggo, at mayroon akong kinikita. Kapag tinatanong ko si Jomar tungkol sa resibo ng bayad, laging iisa ang sinasabi niya sa akin. Tapos na po pa, huwag ka nang mag-alala sa mga ganyang bagay. Gayunpaman, hindi niya kailanman ipinakita sa akin ang anumang patunay at hindi niya kailanman ibinalik ang sukli kung mayroon man. Noong Marso 23, o araw pagkatapos kong ibigay sa kanya ang pera, dumating ang sulat na magbabago sa lahat. Isang opisyal na notifikasyon mula sa Meralco na nagpapaalam sa akin na ang supply ng kuryente ay isususpinde kinabukasan dahil sa hindi pagbabayad. Mabilis na tumibok ang puso ko. Kaagad na tumaas ang blood pressure ko. Sa nanginginig na kamay, tinawagan ko ang customer service number na nasa sulat.
Magandang araw, ako si Manuel Garcia Reyes. Tumawag ako tungkol sa bill ko sa Marso. Ang empleyado, isang babae na nagngangalang Patricia, ay napakabait, ngunit direkta. Mr. Reyes, ayon sa aming records, ang bill na may due date noong Marso 20 ay hindi pa nababayaran. Kaya po, nakaschedule na ang pagputol ng supply. Pero imposible yan, sabi ko na basag ang boses. Binayaran ng anak ko ang bill na iyon 1 linggo na ang nakalipas. May error siguro. Muling nag-check si Patricia. Sir, sinisiguro ko po sa inyo na walang nakarehistrong bayad. Mayroon po ba kayong anumang patunay ng bayad? Ibinaba ko ang telepono na nalilito. Hindi ito pwedeng totoo. Ang sarili kong anak na nakita akong may sakit na umaasa sa tulong niya ay hindi maaaring nagsinungaling sa akin tungkol sa isang bagay na napakapangunahin tulad ng pagbabayad ng bill ng bahay kung saan kami parehong nakatira. Noong hapong iyon, nang dumating si Jomar na malinis ang BMW at nakasuot ng branded niyang damit, hinintay ko siya sa sala. Jomar, kailangan nating mag-usap tungkol sa bill ng kuryente. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Anong meron doon pa? Tanong niya nang may ganap na kapayapaan. Sabi ng Meralco, hindi pa raw bayad. Bukas puputulin na ang kuryente natin. Sa loob ng ilang segundo na parang walang katapusan, tiningnan ako ng matagal ni Jomar. Pagkatapos ng walang bakas ng hiya o pagsisisi, ngumiti siya sa paraan na natutunan niyang gawin kapag kausap niya ang kanyang mayayamang kaibigan. Pa, siguro administrative error lang yan. Alam mo naman kung paano ang mga kumpanyang ito. Sinasabi ko sa iyo, binayaran ko yan. Ngunit kilala ko ang anak ko ng higit kaninuman. Nakita ko ang parehong ekspresyon na iyon noong bata pa siya at nagsinungaling tungkol sa paggawa ng kanyang takdang aralin o paglilinis ng kanyang ngipin. Ang pagkakaiba ay isa na siyang 22 taong gulang na lalaki na nagsisinungaling sa akin tungkol sa isang bagay na maaaring maglagay sa panganib ng kalusugan ko. Jomar, sabi ko sa lahat ng pasensya na kaya kong ipunin, kung talagang binayaran mo iyan, nasaan ang patunay? Sa wakas, nabasag ang kanyang maskara. Patunay pa? Hindi ako nagtatabi ng patunay ng mga ganyang simpleng bagay. Magtiwala ka sa akin. Hindi. Sa sandaling iyon, alam ko na nang may ganap na katiyakan na ninakawan ako ng anak ko. Kinuha niya ang 15,000 ko. Direkta siyang nagsinungaling sa aking mukha sa loob ng 1 linggo at ngayon ay nagpapanggap na magsinungaling pa rin habang ako ay may sakit at mahina. At ang sumunod ay ang huling kumpirmasyon ng taong naging siya at ang eksaktong sandali na nagpasya ako. Natuturuan ko siya ng isang aral na hinding-hindi niya kailanman malilimutan. Kinabukasan, Marso 24, 2024, nagising ako ng 9 ng umaga sa tunog ng mga teknisyan ng Meralco sa pinto. 2 lalaki na naka-uniforme na may electrical tools ang dumating para isagawa ang utos na isuspinde ang serbisyo. Mula sa bintana ko, nakita ko silang nagtatrabaho ng sistematiko. Tinatanggal ang mga kable na nagsusupply ng kuryente sa aming bahay. Ang katahimikan na sumunod ng matapos sila ay nakakabingi. Walang katulad ng ganap na kawalan ng kuryente para maramdaman mong mahina at pinabayaan ka. Tumigil sa pag-andar ang refrigerator. Walang ilaw, walang heater sa isang malamig na umaga ng Marso. At ang pinakamasama sa lahat, hindi ko ma-charge ang digital blood pressure monitor ko para subaybayan ang blood pressure ko. Nagising si Jomar bandang pimom tulad ng dati at nang sinubukan niyang buksan ang ilaw sa kanyang kwarto, sa wakas ay naintindihan niya kung anong nangyari. Narinig ko siyang gumalaw sa bahay, sinusubukan ang mga switch, binubuksan at isinasara ang refrigerator. Ang mga hakbang niya ay dumiretso sa kwarto ko. Pa, anong nangyari sa kuryente? Tanong niya nang may totoong pagtataka na para bang wala siyang ideya. Ang kanyang kakayahan na magpanggap na inosente ay umabot sa professional levels. Umupo ako ng dahan-dahan sa kama, nararamdaman kung paano nag-iipon ang presyon sa mga sentido ko. Eksakto ang nangyari na sinabi ko sa iyo kahapon na mangyayari, Jomar. Pinutol nila ang kuryente dahil hindi bayad ang bill. Pero binayaran ko iyan pa. May error siguro. Ang kanyang mga kasinungalingan ay umabot sa isang punto kung saan tila pinaniniwalaan na niya ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa lahat.
Tumayo ako, pumunta sa landline phone sa kusina na gumagana sa baterya at muling tinawagan ang numero ng Meralco. Sa pagkakataong ito, kasama si Jomar bilang saksi. Magandang araw, ako si Manuel Garcia Reyes, DI 2345678M. Kahapon, pinutol niyo ang supply ko dahil sa hindi pagbabayad, pero iginigiit ng anak ko na binayaran niya ang bill. Maaari ba ninyong kumpirmahin eksakto kung kailan at paano ginawa ang bayad? Ang parehong empleyado, si Patricia, ay sumagot sa akin ng may pasensya. Mr. Reyes, kasalukuyan ko pong nire-review nang lubusan ang account nyo. Walang record ng bayad mula pa noong Pebrero. Ang bill para sa Marso na nagkakahalaga ng 15,000 ay pending pa rin sa aming sistema. Inilagay ko ang telepono sa speaker para malinaw na marinig ni Jomar. Sigurado ba kayo? Walang posibilidad na ang bayad ay on process o mayroong anumang pagkaantala sa sistema? Sir, ang aming sistema ay nag-u-update in real time. Kung nagawa ang bayad sa anumang oras mula noong ika-16 hanggang ngayon, ito ay lalabas na nakarehistro. Sinasabi ko po sa inyo na walang anumang bayad na pending for processing. Jomar, sabi ko sa kalmado pero matatag na boses. Ito na ang huling pagkakataon mo para sabihin sa akin ang totoo. Nasaan ang 15,000 ko? Sa loob ng ilang segundo, nanatiling tahimik ang anak ko. Nakita ko kung paano nagtatrabaho nang mabilis ang isip niya, malamang na nag-iimbento ng isa pang detalyadong kasinungalingan na maaaring magligtas sa kanya sa sitwasyon. Ngunit may isang bagay sa ekspresyon ko ang dapat na nagbabala sa kanya na wala ng puwang para sa higit pang panlilinlang. Pa, nagsimula siya na nanginginig ang boses. Ang nangyari ay, ano eksakto ang nangyari? Pinutol ko siya, nananatiling mahinahon, kahit na ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Sa wakas, bumagsak ng tuluyan ang kanyang maskara. Kailangan ko ang pera para sa isang importanteng bagay. Ibabalik ko sana bago mo pa malaman. Isang importanteng bagay. Ulit ko, nararamdaman kung paano tumusok ang pagtataksil na parang patalim sa dibdib ko. Mas importante kaysa sa pagpapanatili ng kuryente sa bahay kung saan nakatira ang tatay mong may sakit? Inihagod ni Jomar ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Isang nerbyosong kilos na ginagawa niya simula pa noong bata siya nang alam niyang may nagawa siyang masama. Para sa mga gulong ng BMW pa, naubos na ang mga original at kailangan ko ng bago. Premium Michelin tires yon, ang pinakamahusay para sa modelong yon. Eksaktong 15,000 ang halaga, gulong. Ninakaw ng anak ko ang pera na nakalaan para bayaran ang kuryente ng aming bahay para bumili ng mamahaling gulong para sa sasakyan na regalo ko sa kanya. Habang nakikipaglaban ako sa isang sakit na maaaring ikamatay ko, nag-aalala siya sa pagpapanatili ng appearances sa kanyang bilog ng mga kaibigan na walang kabuluhan. At kailan mo sana ibabalik? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Malapit na pa. Mayroon akong ilang proyekto na ongoing, mga investments na magbubunga na sa lalong madaling panahon. Sa loob ng 1 o 2 linggo, magkakaroon ako ng pera. Mga proyekto, investments, ang parehong magagandang kasinungalingan na sinasabi niya sa loob ng ilang buwan para bigyang katwiran ang isang lifestyle na hindi niya kayang tustusan. Umupo ako ng mabigat sa isang upuan sa kusina. Nararamdaman kung paano umalis ang lahat ng enerhiya sa katawan ko. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kasinungalingan na nagtagal sa loob ng 1 linggo. Ito ay tungkol sa makita akong mahina at may sakit habang nagpapatuloy siya sa kanyang pag-arte. Ito ay tungkol sa mapagtanto na ang sarili kong anak ay kayang tumingin sa akin sa mata at magsinungaling nang walang kahihiyan tungkol sa isang bagay na direktang nakakaapekto sa aking kapakanan. Ngunit pagkatapos ay may nangyari na hindi ko kailanman naisip. Sa halip na humingi ng tawad, sa halip na magpakita kahit man lang ng kaunting pagsisisi o hiya, tumayo si Jomar ng tuwid at tiningnan ako ng may ekspresyon ng ganap na paghamak. Alam mo pa?
sabi niya sa isang malamig na boses na hindi ko nakilala. Baka ito na ang eksaktong kailangan mo. Baka ang pagiging walang kuryente, walang kaginhawaan, ay makatulong sa iyo na mag-reflect kung ano talaga ang pakiramdam ng isang walang silbi. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na sampal. Walang silbi. Ang sarili kong anak, ang bata na pinalaki ko ng mag-isa, ang pinagsakripisyo ko ng lahat, ang binigyan ko ng pinakamahal na regalo sa buhay ko, ay tinatawag akong walang silbi. Oo pa, nagpatuloy siya ng may pagkawalang awa. Ngayon, maaari mong pag-isipan kung ano ang pakiramdam ng isang walang silbi. Baka sa ganoong paraan ay maintindihan mo kung bakit kailangan kong mapanatili ang isang tiyak na antas. Kung bakit hindi ako maaaring mabuhay tulad ng laging pamumuhay mo. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa loob ko, ngunit hindi ito ang puso ko o ang aking espiritu o ang pag-ibig ko sa kanya. Ang nabasag ay ang aking kahandaan na maging biktima pa rin niya. Ngumiti ako. Isang mabagal, tahimik na ngiti na dapat ay nakakabahala dahil hindi namamalayan na umatras si Jomar. Tama ka anak, sabi ko nang may ganap na katahimikan. Oras na para mag-reflect. Kinuha ni Jomar ang mga susi ng BMW at naglakad patungo sa pinto. Aalis na ako. Kapag nagpasya kang kumilos tulad ng isang normal na adulto, abisuhan mo ako. Umalis siya. Isinara ang pinto ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong bahay na walang laman at tahimik. Nanatili akong walang galaw sa malamig at madilim na kusina na iyon sa loob ng ilang minuto pagkatapos umalis ni Jomar. Ang alingaw-ngaw ng kanyang malupit na salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Walang silbi. 23 taon ng pagpapalaki sa kanya ng mag-isa, 40 taon ng marangal na pagtatrabaho. Lahat ng aking sakripisyo ay nabawasan sa nakakalason na salita na iyon na inilabas niya ng may labis na paghamak. Ngunit nakakagulat, sa halip na malunod sa awa sa sarili, nakaramdam ako ng isang bagay na ganap na naiiba na lumalaki sa dibdib ko. Isang kalinawan ng isip na hindi ko naranasan sa loob ng ilang buwan. Isang malamig at kalkuladong determinasyon na nagulat maging sa sarili ko. Nagpunta ako sa aking kwarto at kinuha mula sa bedside table ko ang isang maliit na notebook kung saan laging nakasulat ang mga importanteng numero. Sa nanginginig na sulat dahil sa emosyon, hinanap ko ang telepono ng kapitbahay kong si Lolo Ben. Kailangan kong umalis sa bahay na walang kuryente at mag-isip ng malinaw. Ben, si Manny ito. Maaari mo ba akong tanggapin sa bahay mo sa loob ng ilang oras? May lumabas na komplikadong sitwasyon kay Jomar. Ang kaibigan ko na 68 taong gulang ay hindi nagtanong. Sa loob ng wala pang 10 minuto, nasa pinto ko na siya. Tinutulungan akong kunin ang aking mga gamot at ilang pangunahing damit. Si Lolo Ben ay dating welder bago siya nagretiro. Isang tao na hindi madaldal, ngunit lubos na mapagkakatiwalaan. Naglalaro kami ng chess tuwing Huwebes sa loob ng nakaraang 5 taon at alam niya ng perpekto ang sitwasyon sa anak ko. Nang makaupo na ako sa bahay niya, na may isang tasa ng mainit na kape sa aking mga kamay, at ang heater ay normal na gumagana, nagawa kong ayusin ang aking mga iniisip. Umupo si Lolo Ben sa harap ko sa kanyang chess table at matiyagang naghintay sa akin na magsalita. Ninakaw ng anak ko ang pera para sa kuryente, para bumili ng gulong para sa BMW. Direkta kong sinabi sa kanya, nang walang palamuti. At nang kumprontahin ko siya, tinawag niya akong walang silbi. Tahimik na inusog ni Lolo Ben ang isang puting pawn sa board. Ang aming karaniwang ritual, kapag ang isa sa amin ay kailangang maglabas ng sama ng loob. At anong gagawin mo, Manny? Ang tanong na iyon ay nag-trigger ng isang bagay sa isip ko. Sa loob ng ilang buwan, tinanggap ko ng passive ang lahat ng pag-uugali ni Jomar, lahat ng kanyang kasinungalingan, lahat ng kanyang paghamak. Binigyang katwiran ko ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pagsasabi sa sarili ko na bata pa siya, na hinahanap niya ang kanyang daan at na magiging mature din siya sa huli. Ngunit hindi na siya isang suwail na tinedyer.
Siya ay isang 28 taong gulang na lalaki na sadyang pinili na hamakin at nakawin ang kanyang amang may sakit. Tuturuan ko siya kung ano talaga ang ibig sabihin ng mag-reflect, sagot ko, nagulat sa sarili ko sa katatagan ng boses ko. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lolo Ben, nagpuyat ako sa kanyang sofa. Inuulit sa isip ko ang lahat ng detalye ng sitwasyon. At pagkatapos ay naalala ko ang isang mahalagang bagay na nakalimutan ko sa gitna ng pagtataksil at sakit. Ang BMW ay legal pa rin na nakapangalan sa akin. Nang isix ng umaga noong Marso 25, tinawagan ko ang dealership kung saan ko binili ang BMW. Kinumpirma ni Diego, ang tindero na umasikaso sa akin, ang alam ko na. Oo, Mr. Reyes, ang sasakyang BMW 320i na may plate number 75042KMN ay ganap na nakarehistro sa inyong pangalan. Kailangan nyo ba ng anumang partikular na dokumento? Ang susunod na hakbang ay mas maselan. Kailangan ko ng legal na payo para masigurado na ang anumang aksyon na gagawin ko ay ganap na lehitimo. Nang 9 ng umaga, tinawagan ko ang opisina ni Atay sa Ricardo Carding Ramos, isang abogado na nag-specialize sa civil law, na nakilala ko tao na ang nakalipas nang magkaroon ako ng problema sa insurance sa aksidente sa trabaho. Magandang araw, Carding. Si Manny Reyes ito. Naaalala mo ako? Kailangan ko ng urgent consultation tungkol sa isang pamilyar na issue. Tinanggap ako ni Carding noong hapong iyon sa kanyang opisina sa Makati City. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang buong sitwasyon, ang regalo ng sasakyan, ang pagbabago ni Humar, ang pagnanakaw ng pera, ang patuloy na kasinungalingan, at sa wakas, ang insulto na nagpuno sa aking pasensya. At kung tumanggi siyang ibigay ito sa akin. Sa kasong iyon, nagkakasala siya ng illegal use of vehicle. Maaari mo siyang isumbong sa pulisya at automatic nilang babawiin ang sasakyan. Huminto si Carding at tumingin sa akin ng direkta. Sigurado ka ba na gusto mong umabot sa ganoong sukdulan sa sarili mong anak? Ang tanong ay nagpabigat sa aking isip sa loob ng ilang segundo. Talaga bang handa akong harapin si Jomar sa ganoong paraan? Kaya ko bang gamitin laban sa kanya ang parehong kalamigan na ginamit niya sa akin? Pagkatapos ay naalala ko ang kanyang malupit na ngiti nang tawagin niya akong walang silbi. Naalala ko kung paano siya nagsinungaling sa loob ng isang linggo habang naghihirap ako sa aking sakit. Naalala ko ang lahat ng buwan ng paghamak, ng pagkukunwari na nahihiya sa aming tunay na kalagayan, nang walang katwirang paggastos ng pera ko. Oo, Carding, lubos akong sigurado. Napakagaling. Inirerekomenda ko na pumunta ka muna sa pinakamalapit na presinto ng pulisya at magsampa ng sumbong para sa unauthorized use of vehicle. Ipaliwanag mo na pinahintulutan mo siyang gamitin ang sasakyan pansamantala, ngunit dahil sa irresponsabling pag-uugali, nagpasya kang bawiin ang pahintulot na iyon. Kapag mayroon ka na ng police blotter number, obligado ang pulisya na bawiin ang sasakyan kung makita nila ito sa anumang routine check. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa aking isip ng may kristal na kalinawan. Ginamit ni Humar ang aking kabutihang loob at ang aking pag-ibig bilang ama, bilang mga kasangkapan para hamakin ako. Ginawa niya ang pinakamamahal kong regalo na isang simbolo ng kanyang paghamak sa akin. Ngayon ay oras na para matuto siya na ang mga aksyon ay may tunay na kahihinatnan. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay ni Lolo Ben, binuo ko sa isip ko ang bawat hakbang na susundin ko. Hindi ito magiging isang emosyonal at impulsibong paghihiganti. Ito ay magiging isang pang-edukasyon na aral, masusing at ganap na legal. Pinili ng anak ko na tratuhin ako na parang isang inosenteng hangal, natatanggap ng anumang paghamak para lang mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Nagkamali siya ng husto. Kinabukasan, Marso 26, pumunta ako ng maaga sa presinto ng pulisya. Ang pulis na umasikaso sa akin, isang batang lalaki na nagngangalang Pulis Carlos, ay matiyagang nakinig sa aking kwento at sinulat ang lahat ng detalye. Sigurado po ba kayo na gusto niyong ituloy ang sumbong na ito, Mr. Reyes? Kapag nairehistro na ito sa sistema, ang sinumang pulis na makakita sa sasakyan ay magsasagawa ng agarang imobilisasyon. Lubos na sigurado, pulis. Kailangan matuto ang anak ko na ang respeto ay hindi optional, lalo na sa nagbigay sa kanya ng lahat sa buhay.
Pinirmahan ko ang lahat ng kinakailangang dokumento at nakatanggap ng kopya ng blotter na may ekspediente number 2024-04567. Ipinaliwanag ni Police Carlos na ang impormasyon ay ipapamahagi kaagad sa lahat ng patrol units sa metropolitan area ng Maynila. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay ni Lolo Ben na may legal na dokumento sa aking bulsa, nakaramdam ako ng kakaibang halo ng kalungkutan at determinasyon. Hindi ako natutuwa sa ideya na hamakin ang anak ko, ngunit tumawid siya sa isang linya na walang balikan. Gusto ni Jomar na mag-reflect ako sa pagiging walang silbi. Malapit na, magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-reflect sa mga kahihinatnan ng pagpapabaya sa kanyang ama at paglimot sa mga pangunahing halaga ng respeto at pasasalamat. Nakaset na ang bitag. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay na siya mismo ang mahulog dito. Marso 27, 2024, sumikat ang araw na may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang buwan. Nagising ako sa sofa ni Lolo Ben. Pakiramdam ko ay mas nakapagpahinga ako kaysa sa loob ng ilang linggo sa kabila ng mga kalagayan. May isang bagay na nakakapagpabawas ng bigat sa paggawa ng isang konkretong desisyon, sa pagtigil na maging passive na biktima ng mga aksyon ng anak ko. Naghanda ng kape si Lolo Ben habang sinusuri ko sa huling pagkakataon ang lahat ng dokumento na nakaayos sa aking improvised table. Ang police report, ang mga papeles ng pagmamayari ng BMW, ang mga invoice na nagpapatunay na binayaran ko ang sasakyan ng buo, maging ang mga litrato na kinuha ko noong araw na ibinigay ko ito kay Jomar, kung saan malinaw na makikita ang kanyang tunay na kagalakan bago siya sinira ng kayabangan. "Kumusta ang pakiramdam mo, Manny?" Tanong sa akin ng kaibigan ko habang umuupo siya sa harap ko na may umuusok na tasa. "Kakaibang kalmado," sagot ko ng tapat. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko ay may kontrol ako sa sitwasyon. Tumango si Lolo Ben ng may pag-unawa. Nagpalaki siya ng 2 anak at nauunawaan niya ang mga komplikasyon ng pagiging magulang. Ngunit alam din niya na may mga limitasyon na hindi maaaring tawiran ng walang parusa. Bandang 3 ng umaga, nagpasya akong bumalik sa bahay ko para kunin ang ilang karagdagang gamit at tingnan kung bumalik si Jomar noong gabi. Nang buksan ko ang pinto, kaagad kong napansin na may nagbago. May mga maruming plato sa lababo na wala doon noong nakaraang araw at naamoy ko ang amoy ng kanyang mamahaling cologne sa hangin. Sa kanyang kwarto, nakakita ako ng ebidensya na nandoon siya, damit na nakatapon sa kama, basa ang shower, at ang pinakanakakabisto sa lahat, ilang bagong resibo sa kanyang desk. Ang isa ay mula sa isang premium gas station kung saan niya pinuno ang tangke ng BMW. Ang isa ay mula sa isang exclusive restaurant sa Makati. At ang pangatlo ay nagpakulo sa dugo ko. Isang invoice mula sa opisyal na BMW Service Center para sa isang kumpletong pagsusuri ng makina at pagpapalit ng synthetic oil. Lahat ay nagkakahalaga ng 25,000. Agad akong tumawag sa bangko para i-verify ang mga kamakailang galaw sa aking account. Kinumpirma sa akin ng empleyado, si Mercedes, ang kinatatakutan ko na. "Mr. Reyes, merong charge na $25,000 noong Marso 26 sa BMW workshop sa Ayala Avenue na ginawa gamit ang inyong additional card na nagtatapos sa 467. Mayroon bang daily spending limit ang card na yon?" Tanong ko. Nararamdaman kung paano lumalaki ang galit sa dibdib ko. "Opo, sir. Ang limitasyon ay nakatakda sa 30,000 daily. Gusto po ba ninyong baguhin ang limitasyon na iyon o i-cancel ang card?" "I-cancel iyan kaagad, please. Hindi ko na pinahihintulutan ang paggamit niya." "Perpekto, Mr. Reyes. Ang card ay mako-cancel sa loob ng susunod na 30 minuto. Habang naghihintay ako na ma-process ang cancellation, sinuri ko pa ng mas malalim ang mga gastos sa mga nakalipas na araw. Si Jomar ay nasa isang tunay na binge ng paggastos simula nang insultuhin niya ako. Premium fuel, isang tanghalian na 5,000 sa isang luxury restaurant. Bumili pa nga siya ng sports watch na 9,000. Lahat habang ang kanyang ama ay nabubuhay ng walang kuryente dahil sa kanyang orihinal na pagnanakaw. Ngunit ang talagang nag-impact sa akin ay ang makita sa basurahan niya
ang isang nakasulat na tala na malinaw na itinapon niya. Ito ay isang listahan ng kanyang mga plano para sa mga susunod na araw. Huwebes, dinner with Alexandra at mamahaling restaurant. Bayarnes paddle match sa Premium Club. Sabado, ipakita ang BMW Wang sa meeting kasama ang potential investors. Patuloy siyang nabubuhay sa kanyang mundo ng pantasya, ginagamit ang sasakyan ko at ang pera ko para mapanatili ang isang charade na umiiral lang sa kanyang imahinasyon. Ngunit ang pinaka-nakakabisto ay wala sa kanyang mga plano ang anumang pagtukoy sa pag-aayos ng problema sa kuryente sa bahay o ang humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali. Nang hapong iyon, nang bumalik ako sa bahay ni Lolo Ben, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Ito ay mula sa kapatid kong si Tita Carmina, nag-aalala dahil sinubukan niya akong tawagan sa bahay at hindi siya na-contact. Manny, anong nangyayari? Nagri-ring ang telepono pero walang sumasagot. At nang binisita kita kahapon, madilim ang bahay. Ipinaliwanag ko ng maikli ang sitwasyon. Ang pagnanakaw ng pera, ang pagputol ng kuryente, ang insulto ni Homar, at ang desisyon kong manatili muna sa bahay ni Lolo Ben. Tahimik na nakinig si Carmina hanggang sa matapos ako. Kailangan ng batang iyan ng matinding aral, Manny. Nakita nating lahat sa pamilya kung paano siya naging mayabang at mapanghamak. Sinabi ni Rico noong isang araw na sinabi ni Jomar sa kanyang mga pinsan na isa ka raw international automotive consultant. Tumawa kami dahil alam namin ang totoo, pero nag-alala kami na nag-iimbento siya ng ganoon kadetalyadong kwento. Ang impormasyong ito ay nagbigay sa akin ng bagong perspektiba sa lawak ng mga kasinungalingan ni Jomar. Hindi lang niya nililinlang ang kanyang mga bagong kaibigan, nagsimula na rin siyang magsinungaling maging sa pamilya tungkol sa aming tunay na sitwasyon. Carmina, kailangan kitang hilingin ng pabor, sabi ko pagkatapos mag-reflect ng ilang minuto. Kung tumawag si Jomar sa iyo o mag-contact sa iyo sa mga susunod na araw, pakiusap huwag mong sabihin kung saan ako nakastay. Kailangan niyang matuto na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ng walang umaalalay na pamilya. Siyempre, kuya. Pero mag-ingat ka. Oo, alam kong napaka-terrible ng pag-uugali niya, pero anak mo pa rin siya. Nang gabing iyon, habang naghahaponan kami ni Lolo Ben, tumunog ang mobile phone ko. Si Jomar. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang sa nag-voicemail, pero kaagad siyang tumawag ulit. Sa pangatlong tawag, nagpa siya akong sagutin. Oh, sagot ko na walang emosyon. Pa, nasaan ka? Dumaan ako sa bahay at wala ka. Kailangan kitang kausapin tungkol sa isang importanteng bagay. Nasa lugar ako kung saan mayroon akong kuryente at heater. Sagot ko ng matigas. Anong kailangan mo? Look pa, iniisip ko ang usapan natin kahapon. Baka medyo naging matigas ako sa iyo, pero minsan kasi, nafi-frustrate ako sa iyong negativity. Gusto kong mag-propose ng isang bagay. May nakilala akong mga investors na interesado sa isang German spare parts importation project. Kung tutulungan mo ako sa isang maliit na paunang investment, maaari tayong maging partners. Pinutol ko siya bago pa siya magpatuloy sa kanyang bagong pantasya. Jomar, ang tanging usapan na kailangan nating gawin ay kung kailan mo ibabalik ang 15,000 na ninakaw mo para bayaran ang kuryente. Hindi ko ninakaw pa. Sabi ko sa iyo pansamantalang pautang lang iyon. At tungkol doon, may mas magandang proposal ako. Sa halip na ibalik sa iyo ang 15,000 na iyon, bakit hindi mo i-invest ang karagdagang 300,000 sa proyektong ito? Sa loob ng X na buwan, mamumultiply mo ang halagang iyon ng 10. 300,000. Ang anak ko na nagnakaw ng pera para sa kuryente. Ngayon ay humihingi sa akin na mag-invest ng 300,000 sa isa pa sa kanyang mga imahinasyon na proyekto. Jomar, sabi ko na may kalmado na nagulat maging sa sarili ko. Una, ibalik mo ang 15,000 na kinuha mo ng walang pahintulot. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang anumang bagay. Pa, kailangan mong intindihin na minsan kailangan mong mag-take ng risks para mag-grow. Hindi ka maaaring mabuhay ng buong buhay mo na parang isang... Huminto siya ng bigla, malamang na naaalala ang mga kahihinatnan ng kanyang naunang insulto. Na parang isang Jomar? Sinadya kong i-provoke siya. Na parang isang taong hindi nakakaintindi ng modernong oportunidad. Tinapos niya, mas maingat na pinili ang kanyang mga salita.
Sa pagkakataong ito, naiintindihan ko ng perpekto ang mga oportunidad, anak, at naiintindihan ko rin ang mga responsibilidad. Ibalik mo ang pera ko at bayaran mo ang kuryente. Pagkatapos, tingnan natin. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Si Lolo Ben, na nakarinig sa bahagi ko ng usapan, ay umiling sa hindi pagsang-ayon. Ang batang iyan ay ganap na nawawala sa realidad. Bulong niya habang inaayos ang mga piyesa ng chess. Sa tingin mo ba, ang aral na inihahanda mo sa kanya ay sapat na para magbago siya? Hindi ko alam, Ben, tapat kong inamin. Pero alam ko na kung hindi ako gagawa ng isang bagay na matindi ngayon, patuloy na lulubog si Jomar sa spiral na iyon ng kasinungalingan at kayabangan hanggang sa huli na para iligtas siya. Nang gabing yon bago matulog, sinuri ko ulit na ang aking police report ay aktibo sa sistema. Tumawag ako sa presinto at kinumpirma sa akin ng duty officer na ang alerto tungkol sa BMW ay nananatiling may bisa at ipinamahagi na sa lahat ng patrol units sa metropolitan area. Ang bitag ay ganap na armado. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay ng matiyaga na si Jomar sa kanyang kayabangan at sa kanyang maling pakiramdam ng seguridad ay mahulog ng direkta dito. Hindi ko alam kung kailan eksaktong mangyayari, pero lubos akong sigurado na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Marso 28, 2024, nagsimula bilang isang tila normal na araw, ngunit ito ang magiging tiyak na sandali kung saan ang lahat ng piraso ng aking plano ay mag-a-align ng perpekto. Nagising ako ng iks ng umaga sa bahay ni Lolo Ben na may kakaibang halo ng kaba at pag-asa na tumatakbo sa aking mga ugat. Sa panahon ng almusal, habang tinitingnan ko ang lokal na balita sa pahayagan, nagkomento si Lolo Ben ng isang bagay na kaagad na umagaw sa aking atensyon. Tingnan mo, Manny, sabi rito na pinatindi ng pulisya ang traffic controls ngayong linggo sa buong Southern Metro Manila. Sini-verify nila ang dokumentasyon at tinitingnan ang insurance. Perpekto. Ang mga kalagayan ay nagsasabuatan sa aking pabor sa isang halos poetic na paraan. Si Jomar, sa kanyang predictable na routine ng pagpapakita sa buong syudad sa kanyang BMW, ay tiyak na makakatagpo ng isa sa mga pinatinding kontrol na iyon. Bandang 9, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa sa loob ng ilang linggo, maglakad-lakad sa aking dating lugar. Kailangan kong linawin ang isip ko at palihim na gusto kong makita kung masisilayan ko si Jomar na umaalis sa bahay dala ang BMW. Hindi dahil gusto kong pabilisin ang mga pangyayari, kundi dahil gusto ko lang obserbahan ang kanyang karaniwang galaw. Naglakad ako sa mga pamilyar na kalye ng Tondo. Binabati ang mga kapitbahay na kilala ko sa loob ng ilang dekada. Si Aling Esperanza, ang may-ari ng panaderya kung saan ako bumibili sa loob ng maraming taon, ay lumapit sa akin na nag-aalala nang makita ako. Mr. Manny, kumusta po kayo? Sinabi sa akin ng anak ko na nakita niya ang mga teknisyan ng kuryente sa bahay niyo ilang araw na ang nakalipas. Ayos lang, maikli kong ipinaliwanag na nagkaroon ako ng pansamantalang problema sa pagbabayad. Nang hindi pumapasok sa mga detalye tungkol sa pagtataksil ni Jomar. Iginagalang ako ng mga tao sa lugar at ayaw kong sirain ang reputasyon ng anak ko sa publiko kahit hindi pa ngayon. Kung may kailangan kayo, Mr. Manny, huwag po kayong mag-atubiling sabihin sa akin. Palagi kayong naging masipag at marangal na tao, sabi niya sa akin na may tunay na pag-aalala bago bumalik sa kanyang tindahan. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala sa akin kung sino talaga ako. Isang tao na bumuo ng kanyang buhay sa marangal na pagsisikap na nakakuha ng respeto ng kanyang komunidad sa loob ng ilang dekada ng marangal na trabaho. Ang malupit na salita ni Jomar tungkol sa pagiging walang silbi ay hindi nagde-define ng halaga ko bilang isang tao. Bandang 11 ng umaga nang makita ko ang pilak na BMW na lumabas sa garahe ng bahay ko. Mula sa aking strategic position sa isang kanto, nakita ko si Jomar, perpektong nakasuot ng isa sa kanyang mamahaling suit. Nakausap ang telepono habang nagmamaneho. Ang kanyang ugali ay tulad ng dati, mayabang, nagmamadali, at ganap na walang kamalayan sa mga kahihinatnan na malapit nang abutin siya. Sinundan ko siya sa isang disenteng distansya, mas dahil sa kuryosidad kaysa sa pangangailangan.
Nagtungo si Jomar sa sentro ng Maynila, malamang sa isa sa kanyang mga imahinasyon na business meetings o para mag-lunch sa isang exclusive restaurant gamit ang pera na wala siya. Mr. Manuel Garcia Reyes, tanong ng isang opisyal na boses ng lalaki. Oo, ako ito. Ako si Pulis Ruben Torres ng Philippine National Police. Mayroon kaming isang binata rito na nagsasabing anak niyo siya, si Jomar Garcia Morales, at kailangan naming kumpirmahin ang ilang impormasyon tungkol sa isang BMW na sasakyan. Dumating na ang sandali. Pagkatapos ng mga buwan ng paghamak, kasinungalingan at sa wakas, ang walang hiyang pagnanakaw, dumating na ang oras para harapin ni Jomar ang tunay na legal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Pulis Torres, sagot ko na may katatagan na nagulat maging sa sarili ko. Ang anak ko ay walang pahintulot na gamitin ang sasakyang iyon. Sinampa ko ang reklamo dahil ginagamit niya ang aking ari-arian ng walang pahintulot ko. Nagkaroon ng pause sa kabilang linya. Lubos po ba kayong sigurado sa deklarasyong ito, Mr. Reyes? Kapag kinumpirma niyo ito ng opisyal, magsasagawa kami ng agarang pag-i-impound sa sasakyan. Lubos akong sigurado, pulis. Ang sasakyang iyon ay aking eksklusibong pag-aari. Binayaran ko iyon ng sarili kong naipon at binabawi ko ang anumang pahintulot na maaaring nagkaroon siya noon para gamitin iyon. Ganap na nagbago ang tono niya. Hindi na siya ang mayabang na anak na uminsulto sa akin ilang araw na ang nakalipas. Siya ay isang takot na binata na humaharap sa unang pagkakataon sa tunay na legal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Jomar, sabi ko na may kapayapaan na kaibahan sa kanyang malinaw na takot. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin 2 araw na ang nakalipas? Iminungkahi mo na mag-reflect ako kung ano ang pakiramdam ng isang walang silbi. Pa, please, hindi ito ang oras para... Hindi kita pinutol nang ininsulto mo ako. Nagpatuloy ako ng walang awa. Ngayon, huwag mo akong putulin. Sabi mo, kailangan kong mag-reflect sa pagkabigo. Sige, mag-reflect ka ngayon kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng transportasyon. Pa, may mga taong nakikinig, bulong niya ng desperado. Perpekto, oras na para marinig ng mga tao ang totoo sa halip na ang mga kasinungalingan mo tungkol sa pagiging anak ng isang matagumpay na negosyante. Nagkaroon ng matinding katahimikan at pagkatapos ay narinig ko si Jomar na bumulong ng isang bagay na parang pakiusap. Please, huwag mo akong gawin ito. Ginawa mo ito sa sarili mo, anak, nang pinili mong nakawin, magsinungaling at insultuhin ako habang may sakit. Ngayon, matututunan mo na ang mga aksyon ay may tunay na kahihinatnan. Muli akong nakipag-usap kay Pulis Torres. Pulis, pakiusap, ipagpatuloy ang pag-i-impound ng sasakyan. Pupuntahan ko iyan ng personal para kunin sa lalong madaling panahon. Perpekto, Mr. Reyes. Ang sasakyan ay ilalagay sa aming pasilidad. Maaari niyo itong kunin sa pamamagitan ng pagpapakita ng inyong ID at mga papeles ng pagmamay-ari. Huling bagay po, pulis. Nasaan eksakto ang anak ko ngayon? Sa EDSA, malapit sa mall. Pinara namin siya sa isang routine documentation check. EDSA. Eksakto kung saan ko inakala na nandoon siya. Sa isang mamahaling commercial area, malamang napapunta sa lunch na may ninakaw na pera o sa isa sa kanyang mga katang-isip na pulong kasama ang mga investors. Salamat, pulis. Pupunta ako doon sa loob ng halos 1 oras. Ibinaba ko ang telepono at humarap kay Lolo Ben na nasaksihan ang buong usapan na may seryoso pero may pag-unawa na ekspresyon. Kumusta ang pakiramdam mo, Manny? Tanong sa akin ng kaibigan ko. Parang isang ama na sa wakas ay nagtuturo sa kanyang adultong anak tungkol sa realidad, tapat kong sinagot. 1 oras pagkatapos, nang dumating ako sa lugar kung saan inimpound ng pulisya ang BMW, nakita ko si Jomar na nakaupo sa isang bus stop sa malapit na nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mamahaling suit ay kaibahan sa kanyang ekspresyon ng ganap na pagkatalo. Nakita niya akong papalapit at dahan-dahan siyang tumayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan,
walang kayabangan sa kanyang tindig. Pa, nagsimula siya na basag ang boses. Talaga bang kukunin mo ang sasakyan? Tiningnan ko siya ng direkta sa mata bago sumagot. Anak, ang sasakyan ay palaging sa akin. Ang kinukuha ko ay ang aral na hinding-hindi ko na muling papayagan na mawalan ako ng respeto sa ganoong paraan. Sumakay ako sa BMW, pinaandarang makina na alam kong perpekto dahil pinili ko mismo, at nagmaneho pa uwi. Iniiwan si Jomar sa bus stop na iyon, humaharap sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang adulto, sa tunay na kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Sa rearview mirror, nakita ko siyang kumukuha ng kanyang telepono, malamang para tumawag ng taxi na kailangan niyang bayaran ng pera na wala na siya, para pumunta sa isang bahay na walang kuryente na hindi na niya kayang balewalain. Nagsimula na ang unang bahagi ng kanyang edukasyon. Minaneho ko ang BMW pabalik sa bahay na may kakaibang pakiramdam ng pagbawi ng isang bagay na palaging sa akin, ngunit nawala sa loob ng ilang buwan. Ang makina ay umuungol ng dahan-dahan, eksakto tulad ng naaalala ko nang sinubukan ko ito sa unang pagkakataon sa dealership. Nakakairita. Binili ko ang sasakyang ito para pasayahin ang anak ko, at ngayon ay naging instrumento ito ng kanyang ganap na kahihiyan. Nang dumating ako sa bahay na walang kuryente, ipinarada ko ang BMW sa garahe na may kaligayahan na hindi ko naranasan sa loob ng matagal na panahon. Higit pa ito sa pagkuha ng isang material na bagay. Ito ay ang pagkuha ng aking dignidad, ang aking autoridad bilang isang ama, at ang aking karapatan na igalang sa sarili kong tahanan. Sinundan ako ni Lolo Ben sa kanyang sasakyan para siguraduhin na makakarating ako ng maayos. At ngayon, ano, Manny? Tanong niya habang tinitingnan namin ang pilak na BMW sa orihinal nitong lugar. Ngayon, maghihintay ako, simple kong sinagot. Kailangan ni Jomar na humanap ng paraan para umuwi, at kapag ginawa niya yon, haharapin namin ang isang usapan na ibang-iba sa mga ginawa namin kamakailan. Hindi ko na kailangang maghintay ng matagal. Bandang 6 ng hapon, narinig ko ang pagod na mga hakbang sa daanan patungo sa pangunahing pinto. Iba ang mga hakbang kaysa sa karaniwan ni Jomar. Mabagal, mabigat. Walang kayabangan na nagpakilala sa kanyang mga galaw sa mga nakalipas na buwan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Jomar na mukhang gusot. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot, ang kanyang Italian shoes ay may bahid ng alikabok mula sa daan, at ang kanyang perpektong ayos na buhok ngayon ay mukhang magulo at pawisan. Ngunit ang pinakanakakabisto ay ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, mukha siyang mahina. Nakita niya akong nakaupo sa sala na madilim, naiilawan lang ng natural na liwanag na pumapasok sa mga bintana. Sadyang pinili kong huwag gumamit ng kandila o flashlight. Gusto kong maramdaman niya ang buong bigat ng mga kahihinatnan ng kanyang orihinal na pagnanakaw. Pa, sabi niya na may mahinang boses, malamang dahil naglakad siya ng malayo. Maaari ba tayong mag-usap? Siyempre, sagot ko na pinanatili ang aking neutral na tono. Maupo ka. Bumagsak siya ng mabigat sa sofa sa harap ko. Sa loob ng ilang minuto, wala sa aming dalawa ang nagsalita. Nakita ko kung paano siya nakikipaglaban sa loob, malamang na sinusubukang hanapin ang tamang salita para sa isang usapan na hindi pa niya kailanman kailangang gawin. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa iyon. Sa wakas ay bulong niya, iniiwasang tumingin ng direkta sa akin. Anong bahagi eksakto ang hindi mo maintindihan, Jomar? Ang bahagi kung saan bawiin ko ang sarili kong ari-arian o ang bahagi kung saan nagpasya ako na hindi ko na muling titiisin ang kawalang respeto? Pa, sumusumpa ako na ibabalik ko sana sa iyo ang pera para sa kuryente. Mayroon akong ilang proyekto na ongoing na. Tigil, mariin ko siyang pinutol. Wala nang kasinungalingan tungkol sa imahinasyon na proyekto. Wala nang kwento tungkol sa katang-isip na investors. Wala nang pantasya tungkol sa pagiging isang bagay na hindi ka. Bahagyang lumubog ang kanyang mga balikat. Hindi iyon pantasya, pa. Tunay na oportunidad iyon. Jomar, sa mga nakalipas na buwan, nakita kitang gumagastos ng pera na wala ka. Nagsisinungaling tungkol sa buhay mo at sa akin, at sa wakas, nagnanakaw sa akin habang may sakit at mahina ako.
Ano eksakto ang bahagi na iyon na sa tingin mo ay matagumpay? Pero ang BMW pa, binuksan ng sasakyang iyon ang mga pinto para sa akin. Binigyan ako ng mga oportunidad. Oportunidad para saan? Direkta kong tinanong. Para maging isang compulsive liar? Para ikahiya ang pamilya mo? Para nakawin ang sarili mong ama? Tumayo si Jomar nang bigla at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Hindi mo naiintindihan pa? Sa sasakyang iyon, maaari akong makapasok sa iba't ibang circles. Makilala ang mga maimpluwensyang tao. Lumikha ng isang imahe na magbubukas ng mga profesional na daan para sa akin. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ginastos mo sa nakalipas na 3 buwan, Jomar? Nagpatuloy ako ng walang awa. Sinuri ko ang lahat ng galaw ng additional card na ibinigay ko sa iyo para sa emergencies. Higit sa 150,000 sa restaurant, damit, maintenance ng BMW, premium fuel at iba pang hindi kailangan na gastos. Investments iyon sa aking profesional na imahe, iyon ay sistematikong pagnanakaw. Sumabog ako sa wakas, nararamdaman kung paano tumaas ang blood pressure ko. Habang ako, sa edad na 65 at may problema sa kalusugan, ay binibilang ang bawat piso ng aking pensyon. Ginagastos mo ang pera ko para mapanatili ang isang buhay ng kasinungalingan. Tumigil si Jomar sa gitna ng sala at sa unang pagkakataon ay tumingin siya ng direkta sa aking mga mata. May isang bagay na iba sa kanyang ekspresyon, isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan, isang crack sa kanyang baluti ng kayabangan. Ganun ba ako kahiya-hiya sa iyo, anak? Tanong ko nang may kalungkutan na hindi ko maitago. Ganun ba kasama na magkaroon ng isang amang mekaniko na mas gusto mong mag-imbento ng pantasya tungkol sa mga negosyante at international consulting? Hindi iyon pa, nagsimula siya, ngunit bahagyang nabasag ang kanyang boses. Kung ganoon ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang aking marangal na trabaho sa loob ng 40 taon ay hindi sapat para sa iyo. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang bahay na binuo ko ng aking mga kamay ay hindi karapat-dapat sa iyong mga kaibigan. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang taong nagsakripisyo para bigyan ka ng edukasyon at oportunidad ay nararapat tawaging walang silbi. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya handa na sumuko ng tuluyan. Gusto ko lang. Gusto kong maging isang importanteng tao. At para maging importante, kailangan mong gawing insignificant ako? Tumaas ulit ang boses ko. Para lumaki ka, kailangan akong lumiit? Hindi ko iyon intensyon. Siyempre, iyon ang intensyon mo. Pinutol ko siya. Sa tuwing nagsisinungaling ka tungkol sa trabaho ko, sa tuwing nag-iimbento ka ng mga kwento tungkol sa aming buhay, sa tuwing nahihiya ka sa aming tunay na kalagayan, sadyang pinipili mong hamakin ako. Bumagsak ulit si Jomar sa sofa. Sa pagkakataong ito ay tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Anong gusto mong gawin ko ngayon, pa? Gusto kong tingnan mo ang sarili mo sa salamin at kilalanin kung anong naging ikaw. Sagot ko nang may katigasan na nagulat maging sa sarili ko. Gusto kong intindihin mo na ang respeto ay hindi isang bagay na maaaring bilhin ng isang BMW o gawing peke ng mamahaling damit. Pero wala ang sasakyan, pa. Paano ko mapapanatili ang aking mga contacts? Paano ko ipagpapatuloy ang pagde-develop ng aking mga proyekto? Ang tanong niya ay nagbunyag na hindi pa niya ganap na naintindihan ang aral. Patuloy pa rin siyang naniniwala na ang halaga niya bilang isang tao ay nakasalalay sa mga material na pag-aari at panlabas na appearances. Jomar, sabi ko, dahan-dahang tumayo. Ang iyong mga contacts na nagpapahalaga lang sa iyo dahil sa sasakyan na minamaneho mo ay hindi tunay na contacts. Sila ay mga tao na kasing superficial nang naging ikaw. Naglakad ako patungo sa bintana at tiningnan ang BMW sa garahe. Ang sasakyang iyon ay isang regalo ng pag-ibig mula sa isang ama na gustong makita ang kanyang anak na masaya. Ginawa mo itong kasangkapan para hamakin ako at magsinungaling tungkol sa kung sino talaga tayo. Hindi mo na ba ibabalik sa akin? Tanong niya na may maliit na boses na hindi ko narinig mula noong bata pa siya. Hindi iyon ang tamang tanong, anak, sagot ko nang hindi humaharap sa kanya.
Ang tamang tanong ay, kailan mo ibabalik ang 15,000 na ninakaw mo? Kailan mo babayaran ang kuryente ng bahay na ito? Kailan ka magsisimulang kumilos tulad ng responsabling tao na inakala kong pinalaki ko? Ang katahimikan na sumunod ay mahaba at matindi. Sa wakas, narinig ko ang kanyang mga hakbang na patungo sa hagdanan na papunta sa kanyang kwarto. Pa, sabi niya mula sa paanan ng hagdanan, wala akong pera para bayaran ang kuryente. Ginastos ko na ang lahat ng mayroon ako. Kung gayon, kailangan mong humanap ng tunay na trabaho. Simple kong sinagot. Tulad ng ginagawa ng mga adultong tao kapag kailangan nila ng pera. At samantala, mag-reflect ka sa dilim tungkol sa mga desisyon na nagdala sa iyo rito. Nang gabing iyon, pareho kaming natulog sa isang bahay na walang kuryente. Ngunit habang nakikipaglaban si Jomar sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, natulog ako ng may kapayapaan ng isang tao na sa wakas ay nabawi ang kontrol sa kanyang sariling buhay. Ang tunay na edukasyon ng aking anak ay nagsisimula pa lamang. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng insidente sa BMW ay nagbunyag ng mga paraan na hindi ko ganap na inaasahan. Nagising ako noong Marso 29 na may kalinawan ng isip na hindi ko naranasan sa loob ng ilang buwan. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang bangungot na ito, pakiramdam ko ay may ganap akong kontrol sa aking sitwasyon at sa aking hinaharap. Ang una kong desisyon ay practical, ngunit symbolic, ibalik ang kuryente sa sarili kong bahay. Hindi ako magpapatuloy na mabuhay bilang isang refugee sa bahay ni Lolo Ben habang natututo ang anak ko ng mga aral tungkol sa responsibilidad. Gamit ang sarili kong emergency savings, binayaran ko ang 15,000 na utang, kasama ang reconnection fees, isang kabuuan ng 18,000 na direktang kinuha sa aking personal account. Nang matapos ng mga technician ng Meralco ang reconnection ng serbisyo bandang tanghali, nakaranas ako ng malalim na kaligayahan. Gumagana ang mga ilaw, tahimik na umuungol ang refrigerator, ang heater ay nagbigay ng tunay na init. Ang bahay ko ay naging habitable ulit, hindi dahil kay Jomar, kundi sa kabila niya. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, nagpasya akong gumawa ng isang hakbang na masyado ko nang ipinagpaliban. Tumawag ako sa bangko kung saan ako may pangunahing account at humiling ng urgent appointment sa aking account manager si Gonzalo, isang lalaking nasa edad 40 na humahawak sa aking pananalapi sa loob ng nakaraang 10 taon. Mr. Reyes, bati sa akin ni Gonzalo, nang dumating ako sa kanyang opisina kinabukasan. Paano po ako makakatulong sa inyo? Kailangan kong suriin ng buo ang lahat ng additional cards na nauugnay sa aking account, lahat ng spending limits, at anumang access na maaaring mayroon ang anak ko sa aking pondo. Direkta kong ipinaliwanag. Masusing sinuri ni Gonzalo ang aking financial profile sa kanyang computer. Nakikita ko po na mayroon kayong additional card na in-issue sa pangalan ni Jomar Garcia Morales na may daily limit na 30,000. Meron din kayong nakasetup na emergency access para sa transfers hanggang 50,000. Gusto kong i-cancel kaagad ang additional card at alisin ang anumang access niya sa aking mga account, mariin kong idineklara. Sigurado po ba kayo, Mr. Reyes? Kapag na-cancel na ang mga access na ito, hindi na niya magagamit ulit ng hindi pumupunta ng personal kasama niyo para i-reactivate. Lubos na sigurado. Bukod pa rito, gusto kong palitan ang lahat ng online access codes at mag-set up ng automatic alerts para sa anumang hindi pangkaraniwang galaw sa aking mga account. Agad na pinroseso ni Gonzalo ang lahat ng cancellation, ibinigay niya sa akin ang mga bagong card, bagong codes, at inayos ang sistema ng alerts tulad ng hiniling ko. Ang inyong mga account ay ganap na protektado na, Mr. Reyes. Wala nang anumang uri ng access ang inyong anak. Nang hapong iyon din, nagpasya akong gumawa ng isang karagdagang hakbang na alam kong magiging masakit, ngunit kailangan. Nagpunta ako sa opisina ng aking insurance company para suriin ang lahat ng polisiya kung saan si Jomar ay lumalabas bilang beneficiary. Tinulungan ako ng ahente na si Clara na suriin ang bawat dokumento. Mr. Reyes, lumalabas ang inyong anak bilang pangunahing beneficiary
sa inyong life insurance at bilang authorized driver sa polisiya ng BMW. Ipinagbigay alam niya pagkatapos suriin ang aking mga file. Gusto kong tanggalin siya bilang authorized driver ng BMW kaagad. Tungkol sa life insurance, gusto kong magtalaga ng alternatibong beneficiary pansamantala. Pinroseso ni Clara ang mga pagbabago ng hindi nagtatanong ng hindi kailangan. Siya ay isang profesional na nauunawaan na ang mga pamilya ay dumadaan sa komplikadong krisis. Ang mga pagbabago ay magiging epektibo sa loob ng 24 oras, sir. Nang umuwi ako noong hapong iyon, nakita ko si Jomar sa kusina, sinusubukang maghanda ng pagkain gamit ang mga pangunahing sangkap na nakaimbak namin. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansing iba. Nakasuot siya ng normal na kaswal na damit sa halip na ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang pangkalahatang ugali ay tila mas mapagpakumbaba, bagaman nakakita pa rin ako ng bakas ng kanyang dating kayabangan. Pa! Sabi niya nang makita niya akong pumasok. Kailangan nating mag-usap tungkol sa sitwasyon ko. Ang sitwasyon mo? Ulit ko, isinasabit ang aking jacket. Anong sitwasyon eksakto? Wala akong pera pa. Literal na wala akong kahit P1 at wala ang BMW. Hindi ako makakarating sa mga job interview na nakaschedule ko. Umupo ako sa mesa ng kusina at maingat siyang tiningnan. Tunay na job interviews ba o mas maraming pulong sa iyong imahinasyon na investors? Tunay na pulong iyon pa. Baka nag-exaggerate ako ng ilang detalye tungkol sa aking karanasan, pero ang mga oportunidad ay nandoon. Jomar, nare-realize mo ba na inaamin mo lang na nagsinungaling ka sa job interviews tungkol sa iyong karanasan? Bahagyang dumilim ang kanyang ekspresyon. Lahat naman nag-e-exaggerate ng kaunti sa kanilang resume pa. Normal yon sa profesional na mundo. Maliwanag na hindi pa niya ganap na naintindihan ang kabigatan ng kanyang etikal na sitwasyon. At kumusta naman ang 15,000 na ninakaw mo? Hindi ko ninakaw pa. Pansamantalang pautang iyon na, tama na, mariin ko siyang pinutol. Kinuha mo ang pera ng walang pahintulot. Ginastos mo sa isang bagay na walang kabuluhan. Nagsinungaling ka sa akin sa loob ng 1 linggo at nang kumprontahin kita, ininsulto mo ako. Hindi iyon pansamantalang pautang, iyon ay pagnanakaw na pinalala ng pagtataksil sa pamilya. Nanatiling tahimik si Jomar sa loob ng ilang minuto, inuukit ng wala sa loob ang pagkain sa kanyang plato. Sa wakas, bumulong siya. Anong gusto mong gawin ko para ayusin ito? Una, gusto kong makakuha ka ng tunay na trabaho, hindi imahinasyon na consulting, hindi katang-isip na proyekto, hindi pantasya na investments. Isang normal na trabaho kung saan makakatanggap ka ng tunay na sweldo para sa marangal na trabaho. At samantala, paano ako mabubuhay ng walang pera? Paano ako maghahanap ng trabaho ng walang transportasyon? Sa parehong paraan na naghahanap ng trabaho ang milyon-milyong tao araw-araw, pampublikong transportasyon, paglalakad, paggamit ng internet, pagiging mapagpakumbaba at tapat tungkol sa iyong tunay na kakayahan. Pa, hindi ito patas. Alam mo na may potensyal ako para sa higit pa kaysa sa mga basic jobs. Ang kanyang komento ay nagbunyag na nananatili pa rin sa kanya ang ugali ng superiority na binuo niya sa mga nakalipas na buwan. Jomar, hanggat hindi mo napatunayan na maaari mong hawakan ang mga pangunahing responsibilidad tulad ng pagbabayad ng bills at pagsasabi ng totoo, hindi ka qualified para sa higit pa kaysa sa mga basic jobs. Hindi mo na ako patatawarin, tanong niya, na may tono na nagpapanggap na pathetic. Ang pagpapatawad ay hindi ang problema dito, anak. Ang problema ay ang tiwala. At ang tiwala ay muling binubuo sa pamamagitan ng pare-parehong aksyon, hindi sa pamamagitan ng walang laman na pangako. Nang gabing iyon, habang nakikipaglaban si Jomar sa realidad ng hindi pagkakaroon ng access sa madaling pera, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag, si Tita Carmina. Manny, tinawagan ako ni Jomar 1 oras na ang nakalipas, humihingi ng pautang na pera. Sinabi niya sa akin na hindi mo raw naintindihan ang isang sitwasyon at kinuha mo raw ang BMW nang hindi makatarungan. At anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na kausapin ka ng direkta tungkol sa kanyang problema sa pananalapi. Pero kailangan kong malaman ang bersyon mo.
ng mga pangyayari. Ipinaliwanag ko kay Carmina ang buong kwento. Ang pagnanakaw ng pera, ang patuloy na kasinungalingan, ang malupit na insulto, at ang desisyon kong bawiin ang aking ari-arian at putulin ang access sa aking pondo. Tama ang ginawa mo, kuya, sabi niya pagkatapos makinig sa lahat. Kailangan ng batang iyan ng matinding aral matagal na. Nagkokomento na kami ni Rico kung gaano siya naging mayabang. Pautangin mo ba siya ng pera? Absolutong hindi. Kung gusto niya ng pera, kitain niya iyon tulad ng lahat ng tao. Pagkatapos kong ibaba ang telepono kay Carmina, naramdaman ko na validated ang aking mga desisyon. Hindi ako isang malupit na ama na nagpaparusa nang walang dahilan sa kanyang anak. Ako ay isang responsabling ama, nagtatakda ng kinakailangang limitasyon para sa isang adulto na ganap na nawala sa tamang landas. Ang mga sumunod na araw ay kagiliw-giliw na obserbahan. Sinubukan ni Jomar ang iba't ibang estratehiya para bawiin ang kanyang dating posisyon. Tumawag siya sa ilang kamag-anak, humihingi ng pera. Lahat sila ay tumanggi pagkatapos makipag-usap sa akin. Sinubukan niyang kumbinsihin ako ng detalyadong pangako tungkol sa pagbabago ng kanyang pag-uugali at sinubukan pa nga niyang i-manipulate ako ng emosyonal, pinapaalala sa akin ang masasayang sandali ng kanyang pagkabata. Ngunit nanatili akong matatag. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay minsan nangangailangan ng katigasan at na ang payagan ang isang adulto na iwasan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ay hindi kabutihan, kundi pagpapabaya sa pagiging magulang. Ang BMW ay nanatili sa garahe, hindi mahipo, ngunit nakikita bilang patuloy na paalala na ang mga aksyon ay may tunay na kahihinatnan. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko ay ako ang may-ari ng sarili kong bahay at ng sarili kong buhay. Ang edukasyon ni Jomar ay umuunlad, bagaman hindi pa niya nare-realize kung gaano pa karami ang kailangan niyang matutunan. Lunes, Abril 1. Nagising ako ng maaga tulad ng dati at nakita ko si Jomar na gising na, nakasuot ng damit na hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan. Normal na maong, simpleng t-shirt at ordinaryong sneakers. Nakaupo siya sa mesa ng kusina na may lokal na pahayagan na nakabukas sa classified ads section. Magandang araw pa. Bati niya sa akin na may kapansin-pansing ibang boses. Walang bakas ng kayabangan o pagmamadali na nagpakilala sa mga nakalipas na buwan. Magandang araw, Jomar. Naghahanap ng trabaho? Oo, simple niyang sagot. Itinuturo ang ilang ad na may markang ballpen. May ilang alok para sa sales staff, administrative assistants at trabaho sa bodega. Walang masyadong sophisticated, pero huminto siya sa gitna ng pangungusap. Malamang na nare-realize na malapit na siyang magpahayag ng parehong paghamak sa marangal na trabaho na nagpakilala sa kanyang ugali sa loob ng ilang buwan. Pero ano, anak? Pinutol ko siya ng mahinahon. Wala pa. Normal na trabaho lang para sa normal na tao. Ang kanyang mga salita ay tunog na nagpapabaya, ngunit hindi bababa sa hindi mapanghamak. Sa mga sumunod na araw, inobserbahan ko ng may halo ng kaligayahan at kalungkutan kung paano nag-navigate si Jomar sa isang mundo na sadyang iniiwasan niya. Maaga siyang umaalis tuwing umaga, naglalakad patungo sa mga bus stop, may dalang folder ng resumes na nakaprint sa simpleng papel. Sa halip na ang mga eleganteng presentasyon na karaniwan niyang inihahanda para sa kanyang business meetings. Miyerkules ng hapon, umuwi siya na mukhang partikular na nawawalan ng pag-asa. Bumagsak siya sa sofa sa sala kung saan ako nagbabasa ng pahayagan. Kumusta ang araw? Tanong ko nang hindi inaangat ang tingin. Terrible, tapat niyang inamin na hindi karaniwan sa kanya. Pumunta ako sa 5 magkakaibang interview. Sa 3 sa kanila, tinanong nila ako tungkol sa aking tunay na karanasan sa trabaho at nang hindi ako makapagbigay ng konkretong references, sinabi nila sa akin na tatawagan nila ako. Sa 2 pa, tinanggihan ako ng direkta dahil wala akong sariling transportasyon para mag-deliver. At anong sinabi mo sa kanila tungkol sa iyong karanasan? Ang totoo, bulong niya, na nagtapos ako 8 buwan na ang nakalipas at naghahanap ako ng oportunidad sa consulting. Consulting? Okay pa. Sinabi ko sa kanila na unemployed ako, pero seryosong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang maliit,
ngunit makabuluhang progreso. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, inamin ni Jomar ang totoo tungkol sa kanyang sitwasyon kahit paano. Biyernes ng linggong iyon, nakatanggap ako ng tawag na nagbigay sa akin ng mahalagang impormasyon tungkol sa tunay na lawak ng social collapse ni Jomar. Ito ay mula kay Alexandra, isang babae na nagpakilala bilang malapit na kaibigan ng anak ko. Mr. Reyes, pasensya na po sa istorbo. Si Alexandra po ito. Sa tingin ko po, nabanggit ako ni Jomar sa inyo. Hindi yata, pero sabihin mo sa akin kung paano ako makakatulong sa iyo. Well, inimbita po kasi ako ni Jomar na mag-dinner ngayong Sabado sa isang exclusive fine dining restaurant. Pero nang sinubukan ko siyang kontakin para mag-confirm, sinabi niya sa akin na may lumabas na emergency sa pamilya at kailangan daw niyang i-postpone indefinitely. Exclusive fine dining restaurant. Ang isang hapunan para sa 2 tao doon ay madaling magastos ng 10,000. Pera na wala na si Jomar. Miss Alexandra, nang hindi pumapasok sa pribadong detalye ng pamilya, masasabi ko sa iyo na si Jomar ay dumadaan sa isang panahon ng re-evaluation ng kanyang mga prioridad at posibilidad sa pananalapi. Ibig sabihin po ba, nagkaroon ng problema ang mga importation projects ng inyong family business? Pagkatapos kong ibaba ang telepono, kinumpronta ko si Jomar tungkol sa usapang iyon. Ang reaksyon niya ay nakakabisto. Sa halip na mag-imbento ng mas maraming kasinungalingan, simple siyang lumubog sa sofa na may ekspresyon ng pagkatalo. Si Alexandra pa, importante siya sa akin. Plinano ko ang dinner na yon sa loob ng ilang linggo. Gamit ang anong pera? Naisip ko na sa panahong iyon ay nakakuha na ako ng trabaho o na ang mga bagay ay naayos na sa pagitan natin. Jomar, nare-realize mo ba na nagsinungaling ka sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng family business ng importation? Hindi iyon eksaktong kasinungalingan pa. Naglilikha lang iyon ng positibong expectation tungkol sa hinaharap. Kahit sa kanyang mahinang estado, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban para bigyang katwiran ang kanyang karaniwang panlilinlang. Ang ikalawang linggo ng Abril ay nagdala ng mas malawak na social consequences. Nagsimulang makatanggap si Jomar ng mas kaunting tawag sa telepono, mas kaunting imbitasyon, mas kaunting pangkalahatang kontak sa social circle na binuo niya sa mga nakalipas na buwan. Isang Martes ng gabi, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang kwarto, nakatingin ng matagal sa kanyang mobile phone. Problema? Tanong ko mula sa pinto. Tumigil na ang mga kaibigan ko sa pag-imbita sa akin sa mga bagay-bagay. Inamin niya na may maliit na boses. Nag-organize si Marcos ng isang group dinner noong nakaraang weekend at hindi man lang ako inabisuhan. Nag-post si Laura ng mga litrato ng isang party sa kanyang Instagram kung nasaan silang lahat, maliban sa akin. At nagulat ka? Naisip ko na tunay kaming magkakaibigan pa. Naisip ko na mahalaga ako sa kanila dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung anong mayroon ako. At sino ka talaga, Jomar? Ang tanong ay nagpatahimik sa kanya sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, bumulong siya. Hindi ko alam pa. Hindi na ako sigurado. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos 1 taon na inamin ni Jomar ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa loob ng ilang buwan, siya ay lubos na sigurado na siya ay isang espesyal na tao. Isang taong nakalaan para sa malalaking bagay. Isang taong mas mataas kaysa sa kanyang pamilyar na kapaligiran. Ngayon, wala ang panlabas na kasangkapan na ginamit niya para buuin ang pekeng persona na iyon. Nakita niya ang kanyang sarili ng harap-harapan sa isang panloob na kawalan na iniiwasan niya. Miyerkules ng linggong iyon, sa wakas ay nakatanggap si Jomar ng isang positibong tawag tungkol sa trabaho. Ito ay mula sa isang lokal na supermarket na nangangailangan ng staff para sa night shift, magre-replenish ng mga istante at mag-o-organize ng inventaryo. Ang sweldo ay 15,000 buwan-buwan. Eksakto, ang minimum wage. Tatagapin mo ba? Tanong ko nang ikwento niya sa akin ang tungkol sa alok. Wala na akong masyadong pagpipilian, hindi ba? Sagot niya na may halo ng kapaitan at pagpapaubaya. Palagi kang may pagpipilian, anak.
Maaari mong tanggapin ang trabaho at magsimulang muling buuin ang iyong buhay ng may katapatan. O maaari kang magpatuloy sa paghihintay na magically lumabas ang perpektong oportunidad na hindi kailanman mangangailangan ng tunay na pagsisikap mula sa iyo. Nang gabing iyon, tinanggap ni Jomar ang trabaho. Ang una niyang araw ay sa susunod na Lunes. Linggo ng gabi, habang tahimik kaming naghahapunan, nagbigay si Jomar ng isang komento na nagbunyag kung gaano nagbago ang kanyang pananaw sa loob lamang ng 2 linggo. Pa, sa tingin mo ba ang 15,000 sa isang buwan ay sapat na para mabuhay? Depende kung paano mo i-define ang mabuhay. Sagot ko. Kung ang ibig mong sabihin ay magbayad ng mga pangunahing gastos, mag-ambag sa gastos sa bahay, at magkaroon ng kaunting ipon, oo, sapat na iyon. Kung ang ibig mong sabihin ay mapanatili ang katang-isip na lifestyle na mayroon ka noon, hindi. Magkano ang kinikita mo noon nang magsimula ka bilang mekaniko? Ito ang unang tanong na may tunay na interes sa buhay ko na tinanong niya sa loob ng halos 1 taon. Nang magsimula ako noong 1984, kumikita ako ng katumbas ng humigit kumulang 5,000 buwan-buwan. Kung ikukumpara sa power ng pera ngayon, malamang ay mas mababa ang purchasing power kaysa sa bago mong sweldo. At paano mo ginawa iyon? Nabuhay ako sa loob ng aking kakayahan, nag-ipon ng bawat piso na kaya ko, at nag-focus sa pag-aaral at pagpapabuti sa aking trabaho, sa halip na magpanggap na isang bagay na hindi ako. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula noong insidente sa BMW, lumapit si Jomar para mag-good night bago matulog. Pa, sabi niya nang may pag-aatubili. Alam ko na nagkamali ako, malalaking pagkakamali. Ang mga pagkakamali ay maaring itama, anak. Ang hindi madaling itama ay ang pagkawala ng tiwala at respeto. Sa tingin mo ba, balang araw mababawi ko ang tiwala mo? Iyon ay ganap na nakasalalay sa iyo, Jomar. Hindi muling binubuo ng salita ang tiwala. Tanging ang pare-parehong aksyon sa loob ng matagal na panahon ang makakagawa niyan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang kuwarto, alam ko na sa wakas ay sinisimulan na namin ang tunay na usapan na kailangan namin sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang maskara ng kayabangan ay ganap na bumagsak at sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, nakikita ko ang aking tunay na anak, mahina at litong-lito. Ngunit sa wakas ay handa na harapin ang totoo tungkol sa sarili niya. Ang Lunes, Abril 15, 2024 ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa buhay ni Jomar at, bilang resulta, sa aming relasyon bilang mag-ama. Ginising ko siya ng 5 ng umaga para sa kanyang unang araw ng trabaho sa supermarket na Purigold sa industrial area ng Valenzuela. Ang makita siyang bumangon, nang walang reklamo, nagbihis ng simpleng damit pang trabaho, at naghanda ng simpleng almusal ay isang mapait-tamis na karanasan na nagbigay sa akin ng maingat na pag-asa. Kinakabahan, tanong ko habang nagkakape kami sa kusina na naiilawan ng madaling araw. Takot, tapat niyang inamin. Halos 9 na buwan na akong hindi kailangang sumagot sa isang tunay na boss, sumunod sa mahigpit na oras, o gumawa ng tunay na pisikal na trabaho. Ang pisikal na trabaho ay hindi nakakababa, Jomar. Ito ay marangal, kailangan, at nagkokonekta sa iyo sa realidad sa isang paraan na hindi kailanman magagawa ng mga pantasya. Tahimik siyang tumango, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na nakikipaglaban pa rin siya sa loob sa ganap na pagtanggap ng kanyang bagong kalagayan. Nang gabing iyon, nang umuwi siya mula sa trabaho ng 2 ng umaga, nakita ko siyang naghihintay sa akin sa kusina na may inihandang mainit na hapunan. Dumating siya na halatang pagod, magaspang ang mga kamay at masakit ang mga paa. Ngunit may isang bagay na iba sa kanyang ekspresyon, isang banayad na kaligayahan na hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan. Kumusta? Tanong ko nang hindi siya pinipilit. Mahirap, sagot niya. Mabigat na umupo sa upuan. Napakabigat. Pero sa pagtatapos ng araw, natapos ko ang tunay na gawain, kumita ako ng tunay na pera at walang nagtanong sa akin tungkol sa katang-isip na proyekto o imahinasyon na contacts. Ito ang pinakatapat at self-reflective na komento na narinig ko mula sa kanya sa loob ng halos 1 taon.
Sa mga sumunod na linggo, inobserbahan ko ang isang unti-unti, ngunit pare-parehong pagbabago kay Jomar. Ang kanyang routine ay naging disiplinado. Gumising ng 5, nagtatrabaho ng 8 oras ng tunay na night shift, umuwi na pagod, ngunit masaya, natutulog sa araw, at inuulit ang cycle. Walang puwang sa bagong routine na ito para sa pantasya, tungkol sa kadakilaan o oras, para magreklamo tungkol sa pagkawala ng kanyang dating artipisyal na buhay. Noong Mayo 1, araw ng paggawa, natanggap ni Jomar ang kanyang unang kumpletong sweldo, 15,000 net pagkatapos ng buwis at deductions. Nang hapong iyon, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumapit siya sa akin na may sobre sa kamay. "Pa," sabi niya na may solemnidad, na hindi niya ipinakita simula noong bata pa siya. "Gusto kong ibalik sa iyo ang 15,000 na kinuha ko para sa kuryente, kasama ang karagdagang 3,000 para bayaran ang reconnection fees at bayaran ang problemang idinulot ko." Binuksan ko ang sobre at nakakita ng eksaktong 18,000 sa mga perang papel na maingat na inayos. "Hindi mo kailangang bayaran ang reconnection fees, anak." "Oo, kailangan," mariin niyang iginiit. "Ako ang nagdulot ng buong problema. Responsibilidad kong ayusin ito ng buo." Tinanggap ko ang pera hindi dahil kailangan ko ito ng agarang, kundi dahil kinilala ko ang simbolik na kahalagahan ng kilos na iyon para sa kanyang proseso ng personal na paglago. "At anong plano mong gawin sa natitirang sweldo mo?" tanong ko. "Gusto kong mag-ambag ng 5,000 buwan-buwan para sa gastos sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, heater. Ang isa pang 5,000 ay gusto kong iipon ng pare-pareho. Ang natitira ay gagamitin ko para sa pangunahing personal na gastos, damit kapag kailangan, pampublikong transportasyon, at paminsan-minsang katamtamang social activity." Ang kanyang plano sa pananalapi ay makatuwiran, makatotohanan, at nagpakita ng isang ganap na bagong pag-unawa tungkol sa halaga ng pera at ang kahalagahan ng pag-iipon. Ito ang plano ng isang responsabling adulto, hindi ng isang irresponsabling mapangarapin. Sa buong buwan ng Mayo, lubos na bumuti ang aming pagsasama. Si Jomar ay nag-aambag ng eksaktong oras sa gastos sa bahay, pinanatiling malinis ang kanyang mga espasyo, at sa unang pagkakataon sa loob ng higit sa 1 taon, nagpakita siya ng tunay na interes sa aking pang-araw-araw na kapakanan. Nagtanong siya tungkol sa aking kalusugan, nag-alok na tumulong sa mga gawain sa bahay, at paminsan-minsan ay sinasamahan pa ako sa aking lingguhang chess games kasama si Lolo Ben. "Nagbabago talaga ang anak mo," komento ni Lolo Ben pagkatapos ng isa sa mga laro kung saan magalang na lumahok si Jomar sa usapan ng hindi nagmamalaki o nag-iimbento ng kwento. Halata na natututo siya ng tunay na pagpapakumbaba. Natututo siya kung sino talaga siya kapag tinanggal niya ang lahat ng maskara, sagot ko. At tila, sa ilalim ng lahat ng artipisyal na kayabangan na iyon, nandoon pa rin ang mabuting bata na inakala kong pinalaki ko. Ang tiyak na punto ng pagbabago ay dumating noong Hunyo 15, 2024, eksaktong 1 taon pagkatapos kong iregalo sa kanya ang BMW. Nang hapong iyon, pagkatapos umuwi mula sa trabaho at maligo, lumapit sa akin si Jomar na may seryosong ekspresyon na kaagad na umagaw sa aking atensyon. "Pa, kailangan kitang hinga ng tawad." Nagsimula siya at may isang bagay sa kanyang tono ang nagpahiwatig sa akin na ang usapang ito ay magiging iba sa lahat ng nauna. Hindi isang mababaw na paghingi ng tawad para makakuha ng isang bagay, kundi isang tunay na paghingi ng tawad dahil sa pagkabigo ko bilang isang anak. Umupo ako sa paborito kong armchair at inanyayahan siyang gawin din iyon. "Makinig ako sa iyo. Sa nakalipas na 2 buwan, nagtatrabaho tuwing gabi, may oras para mag-reflect ng totoo tungkol sa aking mga aksyon. Na-realize ko na hindi lang kita ninakawan ng pera o nawalan ng respeto sa salita. Ninakawan kita ng isang bagay na mas mahalaga. Ninakaw ko ang iyong dignidad bilang isang ama." Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim dahil nagpakita ito ng emosyonal na pag-unawa na nawawala sa loob ng matagal na panahon. Kapag nag-iimbento ako ng mga kwento tungkol sa trabaho mo, kapag nahihiya ako sa aming tunay na kalagayan, kapag ginagastos ko ang pera mo, nagpapanatili ako ng kasinungalingan.
Hindi lang ako nagsisinungaling sa mundo tungkol sa akin. Itinatanggi ko ang halaga ng lahat ng isinakripisyo mo para bigyan ako ng oportunidad. Naramdaman ko ang luha na namumuo sa aking mga mata. Ngunit pinigilan ko ang mga ito para hayaan siyang magtapos. Pa, nagtrabaho ka ng 40 taon gamit ang iyong mga kamay. Binuo mo ang bahay na ito. Pinalaki mo ako ng mag-isa pagkatapos umalis si Mama. Binayaran mo ang aking edukasyon sa universidad at binigyan mo ako ng sasakyan ng aking mga pangarap. At binayaran ko ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng paggawa sa iyo na isang pinagmulan ng hiya, sa halip na isang pinagmulan ng pagmamalaki. Jomar, please. Hayaan mo akong magtapos. Mahinahon niya akong pinutol. Gusto kong malaman mo na ang 2 buwan na ito ang pinakamahirap, ngunit din ang pinakamahalaga sa aking buhay bilang adulto. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng kumita ng pera ng marangal. Pahalagahan ang bawat piso, mabuhay sa loob ng tunay na kakayahan, at makaramdam ng tunay na kaligayahan sa trabaho na nagawa ng maayos. Tumayo siya at lumapit sa bintana kung saan makikita ang BMW sa garahe. Ang sasakyang iyon ay nagpapakita ng pangarap ko noong bata pa ako, ngunit ginawa ko itong simbolo ng aking pagkasira bilang isang tao. Hindi ako humihingi na ibalik mo iyan sa akin. Humihingi ako ng oportunidad na patunayan sa loob ng panahong kailangan na maaari akong maging anak na nararapat sa iyo. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Jomar, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na kailangan mong kitain. Mayroon ka na ng aking pagpapatawad. Ang kinikita mo sa iyong mga aksyon sa mga nakalipas na buwan ay isang bagay na mas mahalaga. Binabawi mo ang aking respeto, ang aking tiwala, at ang aking pagmamalaki na maging ama mo. Niyakap ko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng higit sa 1 taon, ito ay isang tunay na yakap sa pagitan ng mag-ama, walang maskara, walang pagkukunwari, walang nakatagong agenda. Anong kailangan mo sa akin para magpatuloy? Tanong ko. Oras. Simple niyang sagot. Oras para patunayan na ang pagbabagong ito ay permanente, hindi pansamantala. Oras para muling itayo ang aming relasyon sa matatag na pundasyon ng respeto sa isa't isa. Nang gabing iyon tahimik kaming naghapunan, pinag-uusapan ang kanyang mga plano sa hinaharap. Gusto niyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa supermarket nang hindi bababa sa 1 buong taon para magtatag ng isang matatag na kasaysayan ng trabaho pagkatapos ay tuklasin ang mga oportunidad sa trabaho na gagamit ng kanyang edukasyon sa universidad. Ngunit nang hindi iniiwan ang mga halaga ng pagpapakumbaba at katapatan na natutunan niya. 6 na buwan pagkatapos, noong Disyembre 2024, si Jomar ay patuloy na nagtatrabaho ng pare-pareho, nag-iipon ng may disiplina at nag-aambag ng responsable sa gastos sa pamilya. Ang kanyang pagbabago ay naging kumpleto at tunay. Isang hapon ng Disyembre na iyon, habang nagkakape kami pagkatapos ng hapunan, nagtanong ako ng isang katanungan na pinag-iisipan ko sa loob ng ilang linggo. Jomar, sa tingin mo ba handa ka na para bawiin ang karagdagang responsibilidad? Anong uri ng responsibilidad pa? Nagpunta ako sa desk at kinuha ang mga susi ng BMW. Sa tingin ko, sapat na ang naipakita mo na maaari mong hawakan ang mahahalagang responsibilidad nang hindi nawawala ang pananaw kung sino ka talaga. Napuno ng tunay na luha ang kanyang mga mata nang ilagay ko ang mga susi sa kanyang kamay. Pa, hindi ko alam kung handa na ako. Alam ko na handa ka na, sabi ko nang may ganap na paniniwala. Ngunit ngayon, ang mga susi na ito ay nagpapakita ng isang bagay na iba. Hindi ito nagpapakita ng status o imahe. Nagpapakita ito ng tiwala na kinita, responsibilidad na naipakita, at ang oportunidad na maging kapaki-pakinabang sa pagdadrive sa akin sa medical appointments at pagtulong sa mga gawain sa pamilya. Salamat pa, bulong niya. Hawak ang mga susi na para bang ito ang pinakamamahal na bagay sa mundo. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibiguin. Alam ko, anak. Sa pagkakataong ito, alam nating dalawa kung sino ka talaga. Ang kwento na nagsimula sa isang regalo ng pag-ibig, nagpatuloy sa pagtataksil at kahihiyan, at nagtapos sa masakit ngunit kinakailangang mga aral
Sa wakas ay nagtapos kung saan ito dapat laging nandoon. Sa respeto sa isa't isa, tunay na pag-ibig, at ang pag-unawa na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa kung anong mayroon siya, kundi sa kung paano niya tinatrato ang mga nagmamahal sa kanya nang walang pasubali. Natutunan ng anak ko na ang maging isang matagumpay na tao ay nangangahulugang maging tapat, masipag at mapagpasalamat. At natutunan ko na minsan ang pinakamalalim na pag-ibig ay nangangailangan ng tapang na payagan ng mga mahal natin na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon para tuluyang lumago. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, bigyan ng like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impresyon sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.